So, doon naman tayo sa National Competency Based Teacher Standards o NCBTS and yung Teachers Education Development Program. So, yung NCBTS daw is yun yung sentro ng Teachers Education Development Program. So, nasabi ko na kahapon dun sa FB Live ko na yung Teachers Education Development Program is yun yung magmula pagpasok mo sa teaching profession hanggang sa mag-retire ka. So yung mga teachers may seminar yan para kung may budget may seminar yan to update themselves in current trends, effective trends na bago sa pagtuturo sa kanilang level, no? Pumapasok din dun yung yung effective use of ICT o Information and Communications Technology. Yun. Kasi eto lang yun, since I'm ComSci and IT graduate. Marami kasing nag-aakala na na porket gumagamit ka ng ICT is hindi ka na magsusulat or whatsoever. No. Ang turo sa akin ng teacher ko dun sa computer aided instruction, technology is just your aid. So, hindi pa rin maaalis sa'yo na hindi ka magbo-board. Okay? If you need to explain further, kasi ang magagawa lang ng technology is para mag-gain yung attention ng bata. Or, kumbaga, para yung makuha lang yung atensyon ng bata doon sa kasi para kung mahirap yung topic by using technology na para lang silang naglalaro, kaya merong term sa IT na gamification lalo na sa mga bata. Yung gusto mong ituro, pwede mong gamitin yung ICT na pwede mong gamitin yung ICT na game based. Ba mga bata, gusto mo silang turuan magbilang at magsabi ng alphabet effectively. So, mag-encourage ka ng participation nila through technology. So, parang in-update mo lang, imbis na pupunta sila sa harapan, magsusulat sila sa blackboard or sa whiteboard, technology yung gagamitin. So, yun yung ginagawa nun. Hindi ibig sabihin na hindi ka na magbo-board. Magsusulat ka pa rin, pero may times na gagamit ka ng technology. Hindi parating hindi ka kasi lalo na pagka, di ba? Yung technology kasi would even show, halimbawa, ellipse yung topic mo. So, makikita mo yung eccentricity ng ellipse. Kung gagamit ka ng technology, makikita mo paano nag-expand, paano nagko-contract yung ellipse. Yun yung nagagawa ng technology na hindi mo magagawa sa board. Kasi sa board, drawing ka ng drawing sa technology, makikita yun. So, yun yung basic na nagagawa nun. Okay? And then yung social domain. Social regard for learning. Okay? Kasi yung ibang topic ng NCBTS is parang yun na rin yung PPST. So, yung social regard for learning is, yun na nga, nasabi ko na kahapon na ikaw dapat role model ng mga values na gusto mong ituro. Dapat yung GMRC nakikita sa'yo. Okay? Yung disiplina sa sarili, para madisiplina mo sila, dapat nakikita sa'yo yan. Paano susunod sa'yo yung bata kung ikaw mismo hindi ka marunong sumunod sa, di ba? Yun. Dapat, example ko na lang, kung ayaw mong makalat, dapat nakikita ka ng batang nagtatapon ng mo sa basurahan, na ikaw mismo, hindi ka nag-uutos. Ikaw mismo nagtatapon ka sa tamang tapunan ng basura, ikaw mismo naglilinis ka, so ikaw mismo yung role model ng sarili mong values na gusto mong i-impart. Diba? Kasi akala kagaya niya sa college, diba? Gagawa ka ng thesis, diba? Gagawa kayo ng research. So, kung yung advisor mo tatamad-tamad din, makikita kaya nga mga bata, mga estudyante, hindi mo pwedeng lokohin yan. They would know
they would know kung niloloko mo lang sila or parang kumbaga sino-shortcut mo sila. Alam nila yan. So, ang gagawin ng mga bata, shortcut ka din. Hindi rin nila ibibigay yung effort nila pag sino-shortcut mo sila. Yun yung social responsibility mo. Di ba? Sa education kasi, meron tayong tinatawag na foundation of education at yung social aspect of education, doon papasok. Hindi ka lang basta makapagturo. May kakilala akong ganyan, professor ko pa nung college, kumuha ng units of education. Pero yung natutunan sa foundation of education, wala, hindi na i-apply. So, yun lang ho. At saka yung personal growth and professional development. Kasi sa business world, many people would say, may mga kilala akong professionals at yung iba tinuruan ko. Yeah, they grow professionally. Technically, they're good. But yung personal growth nila medyo naiiwan. Ikaw ba naman mas gusto mo yung work from home setup at ayaw mo ng small talks? Diba, hindi naman sa trabaho, hindi naman yung napakaseryoso mo. Eventually, pag napakaseryoso mo, anong gagawin sa'yo? Maraming taong galit sa'yo niyan dahil masyadong seryoso. Kasi hindi ka makipag pero yung biruan na yun, dapat may limit. Alam mo rin kung hanggang saan ka lang pwede makipagbiruan. Hindi naman porket biruan na talaga. Masasabi ko yun dahil isa yun sa naging problema ko. So yun lang yung ko sa National Competency Standards, National Competency Based Teacher Standards and Teachers Education Development Program. So yun lang pa.